Nagpaliwanag ang Department of Public Works and Highways hinggil sa ilang flood control project na namerwisyo sa mga residente sa Laguna. Yan ang exclusive agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, nangako sila kahapon at tinupad nila. Ano sabi ng DPWH? Pinky, tinuwid ng DPWH Laguna 2nd District Engineering Office itong naging kaugnayan ng isang flood control project dito sa may kahabaan ng Santo Niño Street sa St. Gerard Construction na una na nating naiulat nitong Lunes. At kanina, sinamahan tayo ng kanilang mga tauhan at isa sa kanilang mga nilinaw ay ang kontratista raw nitong nasabring proyekto ay ang Elite General Contractor Development and Development Corporation. Nasa higit kumulang 48 million pesos ang halaga ng proyekto na ito at sinimulan noong February 2024 at ngayon ay target makumpleto by December 31. Nilinaw ng DPWH na ang proyekto sa may Santo Niño, San Pedro ay 72% complete na, batay sa pinakahuling narrative report nitong ipinakita sa BNC. Una ng report ng aming team ang reklamo ng mga residente sa isang flood control project sa Santo Niño na pumerwisyo sa likod ng kanilang mga bahay. Ayon sa kanila, St. Gerard ang kontratista nito at inilahad din ng dating konsehal ng lungsod na na-delay ang proyekto. Nasuspend ito ng 410 calendar days ayon sa records ng DPWH. Makikita na ang isang project poster dito sa site sa Santo Niño Street sa San Pedro, Laguna na una na nating binisita nitong Lunes kung saan una nating nireport na ang kontratista base sa mga pahayag ng mga residente ay ang St. Gerard Construction, pero ayon sa DPWH records, ang contractor ay ang Elite General Contractor and Development Corporation at base dun sa mga naging pahayag o statement ng mga residente na 2023 pa raw dapat natapos. Sabi ng DPWH, 2024 ang naunang completion date at merong approved extension ito hanggang December 2025. Ang Elite General Contractor and Development Corporation may lease agreement umano sa St. Gerard, kaya kita ang backhoe nito sa nasabing site, ayon sa DPWH. Una nang inilahad ni Pasig City Mayor Vico Soto na may kaugnayan din ng Elite sa mga diskaya na siyang kilalang may-ari ng St. Gerard Construction. Isang araw matapos binalita ng BNC ang reklamo ng mga residente, Martes nang magdatingan sa Santo Niño ang ilang tao na nagpakilalang taga-COA. Nagpakilala po siya na siya raw po yung taga-COA at kasama niya yung mga engineers ng St. Gerard. May dalang papel daw ang grupo na mukhang kontrata ayon kay Michael at pinabubulaanan ang unang nailabas na balita. Hindi ang politika ang inaalala ni Michael, kundi ang kanilang kaligtasan. Nag-inspection din sila, which is nakiusap din kami doon sa St. Gerard na sana baka pwede namang masimulan na itong lugar namin kasi kung aantayin pa namin December yung completion nila, ilang bagyo pa tatahakin ito, baka hindi na kayanin, baka bumigay na. Alam niyo, sa totoo lang, wala naman kaming pakialam talaga to kung sa mga issue lumalabas ngayon kasi ang main concern namin is ito, magawa tong lugar namin. Ayon sa residente, nagbigay naman ng instructions sa mga forma ng mga bumisita. Nang tanungin namin ng DPWH, matapos kaming samahan sa site, magsusumite raw sila ng reports tungkol sa naging pagbisita o inspeksyon ng COA nitong Martes. Kasama riyan ang reason kung bakit extended ang project. Agad din nilinaw ng DPWH na kasama sa project ang damaged area sa likod ng bahay ni Mike at ayon sa kanila, tatapusin nila ito kasama ang proyekto. Nagsalita na rin ng San Pedro Public Information Office at nakikipag-ugnayan na raw sila sa iba't ibang mga opisina para makapagbigay ng detalye ng flood control project sa kanilang lugar. Si Mayor Art Mercado ay may instruction na rin na kolektahin ang ilang mga dokumento para maipaliwanag ang status ng mga proyekto matapos nilang mapanood ang unang ulat ng BNC kahapon na tungkol pa rin sa flood control project sa San Pedro.
Pinky, next week aabangan natin kung ano yung status nitong report nitong DPWH Laguna 2nd District Engineering Office tungkol dito sa Santo Niño project. At sa ngayon, ikinatuan naman ni Mike itong naging development ngayong araw, lalo na't mismong yung mga staff ng ahensya ang sumilip doon sa naging damage sa likod ng kanilang water station. At sana magtuloy-tuloy na itong continuous coordination ng ahensya sa atin at kasama na rin yung LGU, lalo na mukhang bagyo season na naman at katunayan kanina pabugso-bugso yung ulan dito sa San Pedro. Pinky. Hana, para lang malinaw, no, yung kausap mo kanina na si Michael Flores, si Mike, ano yung, di ba may nakita na parte na parang guguho na? Yun ba ay yung kanilang bahay ang naroon o yung sinasabing, may sinabi ka kasing water station? That's right, Pinky. Yung water station na ito kasi meron ding residential area doon sa ikalawang palapag. So just so it's clear, it's a water station na meron ding second floor at minsan, actually every day nandoon si Michael at siya yung merong talagang complete details kung ano yung nangyari doon sa naging portion ng likod ng kanilang bahay na sinabi niya nga ay naapektuhan nitong isang backhoe ng St. Gerard na apparently ay meron palang lease agreement doon sa contractor nga na Elite. Pinky. So, tama ang sinabi ni Mike. Kailangan pa ba maghintay ng completion hanggang the end of the year? Dahil sa dami ng bagyong maaari nating maranasan, di ba? Sabi ng Pag-asa, we can expect 18 to 20 typhoons in 1 year. Alam nga naman maghintay pa siya. Buti na lang at nakita yan at nagpunta yung tinatawag na sinabi mo ang 2nd District Engineering Office para makita yung naging problema ni Michael Flores dyan sa likod ng kanyang bahay. Pinky, tama, no? Actually, kanina nagsabi siya na sa wakas merong somehow light at the end of the tunnel. Nung tinanong ko siya na kamusta po itong naging visit nitong DPWH kasi matagal na tong issue dito nga sa kanilang area dahil doon sa katabi ng water station meron pang isang bahay. Ito yung una nating na-interview nitong Lunes na si Nanay Lina na merong tindahan na siya namang nagreklamo na itong likod nung kanilang bahay, hindi na nila mabuksan yung pinto. Ayun yung pinakita natin doon sa DPWH staff kanina kasi hindi na talaga sila safe sa oras na magkaroon ng isa na namang pagbaha o pagkakaroon ng habagat dahil nitong July, kung kailan nagkaroon ng habagat, nangamba sila doon sa naging damage nitong nasabing backhoe. So hopefully next week magkaroon ng mas magandang development itong ating report dahil so far naman maganda yung naging feedback nitong si Michael. Balik sa iyo, Pinky. At maraming salamat at nakita at na-report mo yan, Hana. At nalaman ng mga otoridad at napuntahan nila na dapat naman ay sila na talaga ang nangunguna sa pag-monitor niyan. Maraming salamat sa iyo, Hana T. Nag-uulat ng live mula po dyan sa San Pedro, Laguna.